ang lapad or yung diameter niya. Then for the tank 2, may mga nagjo-join pa. Wait lang, i-admit ko lang. Then for the tank 2, 3 meters. So mas malapad siya compare this sa tank 1. So, mas malapad siya. So, cylindrical tanks having diameter for tank 1, 2 meters. Then for the other tank 2, 3 meters naman ang diameter. Then both tanks are connected by a tube having a diameter of 200 millimeter. So drawing lang natin yung tube. So lower portion, so lagay lang natin dito sa baba. Then sabi sa problem, ang diameter nito ay 200 mm or 0.2 na lang. 0.2 meter diameter. Converted na into meters. So, discharge coefficient ay 0.60. Okay. So, ang situation is that how long will it take after opening the tube for the water surface in tank 2 to rise by 1 meter? Okay, pero sinabi dito initially na yung water level daw ay 5 meters. Saan ba? Saan nga natin? Ayan. So, notice this context, no? Sabi, when the tube is closed, the water surface in tank 1 is 5 meters above tank 2. So, kung meron daw tayong water in both tanks, lagay tayo dito ng tubig. So, sabihin natin, nandito si water level for tank 2. Then, above water level ng tank 2, sukat ka ng 5 meters, matatagpuan mo doon ang water level for tank 1. So, lagyan natin ang dimension. This is 5 meters. Okay? So, initially, ito yung setup ng dalawang tangke. Head producing flow from tank 1 to tank 2 is 5 meters. Now, the problem is how long will it take after opening the tube for the water surface in tank 2 to rise by 1 meter. Ibig sabihin, itong tube na to na nagko-connect sa kanilang dalawa, kapag binuksan daw yan, so syempre binuksan yan, etong mas mataas na water level, magpo-produce ng flow papunta sa tank 2. So, ay nga rin yung sinabi sa tanong, di ba? Gaano katagal for the water surface in tank 2 to rise by 1 meter? Ibig sabihin, pag nabuksan na to, tataas daw itong water level sa tank 2 by 1 meter. So, buksan natin. Burahin ko itong part ng tube na ito. So, binuksan natin. So, ang tendency, meron tayong head producing flow from tank 1, meaning tataas ang level ng tubig for tank 2. Tansyahan lang. Sabihin natin, ito yung 1 meter, no? Then, lagyan natin ng broken line para ma-emphasize na merong pagbabago ng water level. Okay. So, then dimension 1 meter. 1 meter. So, syempre, since umakyat yung tubig sa tank 2, bababa naman yung tubig dito sa tank 1. Okay? So, yung pagbaba ng tubig dito sa tank 1 is not necessarily 1 meter din.
Bakit? Sige nga, can anyone answer the question? Bakit kung 1 meter ang pagtaas ng tank 2, bakit hindi pwedeng sabihin na 1 meter ang pagbaba for tank 1? Any idea, guys? Hindi ko kayo ramdam eh. So, Sa orifice yung iba, sir. wait lang, mawala yung mouse ko. Magkaiba ng diameter ng tangke, sir. Sige nga, ano yan? Magkaiba Isa-isa po ng muna. diameter ng tangke. So, sabi ni Bayani, magkaiba ang diameter ng tangke. So, tama no? Kung parehas ano sila ng diameter, kung 2 meters si tank 1 at 2 meters din si tank 2, or either 3 meters si tank 1, then 3 meters si tank 2, then walang problema sana. Kung ano yung tinaas ng tank 1, ay ng tank 2, ay hindi yung ibababa ng tank 1. Pero magkaiba ng diameter, meaning yung volume na nabawas sa tank 1, must be same volume pa rin na nadagdag sa tank 2, pero magkaiba ang area nila. So, we need to compute for the change in level for tank 1. Okay? So, lagyan rin natin ng pag-drop ng tubig dito sa tank 1. So, kung 1 meter sa 3 meters, ganito ka, sabi natin, ganito ka laki yung 1 meter. Sa tingin nyo, gaano kaya kalaki yung ibababa nito for tank 1? Greater than 1 meter or less than 1 meter? Just a guess. Any idea? Greater. Greater than, no? Kasi 3 meters yung diameter sa kabila. Since 2 meters yung tank 1 natin, mas kailangan ng mas mataas na water level para matumbasan yung volume na nai-transfer niya. So, sabihin natin ganito, no? Mas mataas. No? Mas mataas sa 1 meter. So, burahin lang natin para sa broken line. Okay. So, ganyan yung mangyayari dun sa sinasabi ng problem. At yung tinatanong dito, gaano katagal from this situation papunta sa second situation natin na kung saan nagbago na yung water level. At gagamit tayo syempre dito ng formula. So, naalala nyo ba yung assignment ninyo, yung derived formula for the time it takes for two tanks, no, under connected by an orifice. So, naalala niyo ba yung formula ng ano yun? So, T equals AS1 ata. AS1, AS2. Average AS1 plus AS2. Then times. I hope na gets niyo yung derivation since assignment yan. Possible na nagkopyahan kayo. Pero sana naaral ninyo yan kasi baka lumabas yun sa quiz at sa exam. Baka lang. And C over, hindi, mali. Magkamukha lang naman sila nung una nating topic. So, meron 2 sa numerator, then C, area ng orifice, square root of 2G, multiplied by square root of H1 minus square root of H2. Can someone confirm kung tama ba itong formula na to? Tama ba yan? Goods. Okay. So, goods. So, kaya ito yung ginamit natin dahil constant naman yung area ng pagbaba at ng pagtaas ng tubig, no? Meaning, cylindrical pa rin at any water level. Pagbaba dito, cylindrical pa rin yan, circle pa rin. Dito pag tumaas, circle pa rin. Meaning, hindi nagbabago yung surface area ng water level. Hindi kagaya ng isang example natin na frustum ng cone, na at every H, nagbabago yung area. Okay, so for this one, we'll use this formula. Okay, so to solve for the time from H1 and H2, from H1 to H2, kailangan natin ng AS1. AS1 is the area itong tank 1. AS2, area for tank 2. So, meron tayong AS1, AS2. Then C is given 0.60 as stated sa problem. Then AO, area ng orifice. So,
Yung orifice dito, yung tube dito sa problem, yung magsisilbing orifice dun sa ating AO, no? So, meaning yung 200 millimeter diameter na tube will serve as the orifice para ma-solve natin yung area ng orifice, no? Since this is an opening. So, sabi natin orifice, opening or hole, no? Kung saan dun magpa-pass through yung discharge natin. Okay, so meaning solvable si AO, 2G is constant. Now, the problem is, what is our H1 and H2? Since goods na tayo dito, alamin naman natin si H1 at H2 before tayo mag-direct substitution. So, for our H1, so syempre, initially, ano ba yung head-producing flow? Bakit ba nag-transfer ng tubig from tank 1 to tank 2? Sabi natin, dahil yan sa 5 meter na head-producing flow. Kung wala yung 5 meter head-producing flow na yan, walang mangyayari na rise and drop ng tubig sa tank 1 and tank 2. So, initially, ang head-producing flow natin or yung H1 natin is 5 meters. Okay, so H1 is 5 meters. Then sabi natin for H2, that is the head-producing flow dun sa pagtapos ng condition. So ano ba yung condition? Sabi, 1 meter for tank 2. Rise by 1 meter yung tank 2. So meaning, pag-rise ng tank 2 by 1 meter, yung head-producing flow will be ito naman, no? So mula dito sa pagbaba ng tank 1, papunta sa pagtaas ng tank 2, that is the H2. Kaso nga lang, wala tayong wala tayong sukat for that. So, gagamit tayo ng relationship ng volume nila, no? To solve for the H2. Okay? So, lagay nga natin dito kung nasan si H2. So, dimension lang, this is our H2. Okay, so to solve for H2, po tayo ng working equation. H2 can be solved by subtracting from 5 meters. Magbabawas tayo ng 1 meter, tama ba? Ilan yung matitira? So 4 meters, meaning itong 5, binawasan natin ng 1 meter, 4 meters na to. Eh, kailangan ibawas din natin to, di ba? Itong part na yan to solve for H2. So, hindi natin alam yan, tawagin na lang nating Y. So, tawagin nating Y, yung height na yan. So, magbabawas tayo ng Y. So, tama ba? H2 is just 5 meters minus 1 meter minus Y. Or kung nalilito kayo doon, pwede nyo pag-add na lang to. Y plus H2 plus 1 equals, ano ba total niyan? 5 meters, no? So, kung nalilito lang kayo, pwede nyo gamitin to. But, regardless, same lang yun. No? H2 is just 5 minus 1 minus 1. Okay. So, to solve for H2, we must know the value of Y. So, to solve for the value of Y, let's use the relationship ng volume nila. No? Ang tank 1, kung ilan yung nabawas, equal dapat yun sa volume ng tank 2 na kung ilan ang nadagdag. So, ano ba yung tinutukoy natin? Lagay tayo dito ng label. So, this is the volume for tank 1. This is the volume for tank 2. So, kung ano man yung volume nito na nawala, dapat equal yun sa volume nito na nadagdag. Tama ba yan? React naman kayo dyan. Wala ba kayong kamay? Nakikinig ah? Okay. So, anong reaction nyo? Bisina? Baliw ka ba? Okay. So, ayun. So, gawa tayo ng equation. V1 equals volume 2
volume 1 equals volume 2. Okay, so volume 1 equals volume 2. Ito na lang. Volume 1 equals volume 2. Now, yan ay cylindrical, so pwede tayong gumamit ng pi over 4 d1 squared. Tama. So, area ng circle for tank 1 multiply by height na kung saan ang height nito is what? Ano ba yung height nito? Y. So, Y yung gagamitin natin. So, balian na lang yan, no? Pi over 4d squared times height. Then equal to sa volume ng tank 2. So, same lang, area ng circle. Pi over 4. Dito naman, squared. Then, times height ng volume 2. So, dito alam natin ang height ng volume 2. That is 1 meter. No? 1 meter yung height na gagamitin natin for volume 2. Okay. 1. So, solving for y yung kailangan natin. No? Pwede tayo magsimula by canceling this pi over 4 since common naman siya. Dividing both sides of the equation by pi over 4, ma-cancel na. So, ang y natin will be d2 squared over d1 squared, then times 1. Then substitute. d2 ay 3 meters. 3 meters squared over d1. On d1 ay 2 meters. 2 meters squared. Then multiply with 1. Yung 1 is 1 meter. No? So, ang y natin is 9 over 4. That is 1.75. Tama, 1.75. 1.75 unit is meters. So, goods tayo. We have y. Sabi natin, kaya kailangan natin yung y na yan para ma-solve si H2. Sabi natin, si H2 is just 5 meters minus 1 meter. At yan, napag-usapan natin kanina. Yes, Lescano. Any question? 2.25 po, yung y. Ay. 9 over 4. Oo nga. Sorry. Okay. Tinesting ko lang kung nakikinig kayo. Joke lang. Nakikinig si Lescano, no? Sana yung iba rin. So, this is 9 over 4 or 2 1/4, no? Or simply 2.25. 2.25 meters. Tama. So, 2.25 meters. So, H2 equals 5 minus 1 minus y. So, substitute lang natin si y. 2.25 meters. So, ang ating H2 ay 5 minus 1, 4 minus 2.25. That is 4 minus 2. 1. C, 1.75. Tama, 1.75. Wala akong calculate. 1.75. Ayun. So, goods na tayo. Meron na tayong H1 at H2. We can now proceed with our formula. So, dito yan. Dito tayo dyan. Substitute na lang natin. So, T equals, ang ating AS1 is area ng tank 1. That is pi over 4. This squared ay 2 meters squared. Hindi ko na ilalagay yung unit. Hindi ko na kaya. Pi over 4, 2 squared times AS2. Pi over 4. Excuse me. So, pi over 4
3 meters. No? So 3 squared, that is AS1 times AS2 divided by AS1 plus AS2. So copy lang, pi over 4. 2 squared plus pi over 4 t squared. Then times 2 over C. Ang C natin ay given 0.60. 0.60. Then AO, area ng orifice. Bigyan yung area ng orifice, yung area ng tube din. Na may 200 mm diameter. So, pi over 4, 0.2 squared for the area of the orifice. Then multiply by square root of 2g or square root ng 19.62. Then multiply by the difference of square root of h1 and h2. Wait lang, nalate ata si Quezon. Okay, pag-date pa ata ito kay Kada. Square root of h1, ang h1 natin ay 5 meters. Then ang h2 natin ay ano yung h2? 1.75. 1.75. Okay. So, ayun lang. Direct substitution lang. Paki-calculate naman to. Wala kasi kung calculate dito. Ano yung makukuha nating time? Para kung hindi kasya sa kung hindi kasya sa calculate, pwede nyo naman cancel yung common term dito. Si pi over 4. No? May pi over 4 sa ilalim. May dalawang pi over 4 sa taas. So may pi over 4 na matitira sa taas. Then the rest cancel. Algebra lang. Or pwede nyo pagparti-partihin na lang by parts. Then store. Okay, ano nga? 47.58 seconds. Bakit pare-pares kayo ng sagot? Kopyan ba? Wala na akong space sa ilalim. Dito na lang. T equals 47.58 seconds. Okay, so final answer. Yan. So, ganun lang kasimple, no? As long as alam mo yung formula. Kung nakakalimutan mo, edi i-derive mo, no? Kasi sinagutan mo naman mag-isa yung assignment, hindi ka nakopya. So, ayun. Any question for problem 37? Mahirap, madali. Kaya naman. Gets ba kahit online class? Ito lang sumagot. Ayan. So, next problem na tayo. Okay, so problem 6-41. Okay, so basahin lang natin itong problem 6-41. Meron daw tayong water from a gate flows into a horizontal channel as shown in the figure. Wala akong figure. May drawing ko na lang. Determine the flow rate per meter width of the gate
when y is 1 meter and d1 is 6 meter. Assume that the pressure distribution at section 1 and 2 is hydrostatic and neglect friction losses in the channel. The coefficient of contraction CC is 0.85 and the coefficient of velocity CV is 0.95. Okay, so paano natin to isosolve? Ito ay under sluice gate. So under sluice gate pala to. Okay, so sige. Drawing muna natin. So, meron daw tayong channel. So, example of the channel is a river. No? Then water flows through the channel kung saan may gate daw. At y is 1 meter. So, meaning yung y natin is 1 meter. Ito yung y. Then, ang D1 is 6 meters. So, for the D1, or yung initial depth, nandito yan sa left side ng gate. So, imagine nyo ba? Parang ano siya? Cross-section ng river. Na kung saan merong gate daw na nagko-control ng flow. So, D1 is 6 meters. Assume that the pressure distribution, hydrostatic coefficient is given, pinapahanap ang flow rate per meter width of the gate. So, basically yung Q, no? So, ito yung section 1 natin. Ito yung D1. Section 1. Then, since meron ditong gate, meaning magta-travel dito, yung water, merong water level dito. So, kagaya ng sabi natin, no, merong contraction dyan. Same principle, parang sabihin na contractor. So, kung saan magkakaroon ng contraction ng area. At yung depth nun, tatawagin natin yung D2. D2. So, this is our point 2. Then ito, tawagin natin D2. Okay, so ano pa ang given? So, goods na, 1 meter. Okay, so solve daw natin si Q or yung Q1 or di kaya yung Q2 na nagpo-flow under section 1 and section 2 no, by continuity equation, yung Q for section 1 and section 2 is of the same value lang. No? Since kung ano yung lumabas, ay hindi nyo pumasok. Kung ano yung pumasok, ay hindi nyo lumabas. Flow rate. Okay. So, how do we solve this? Okay. So, pwede tayo mag-start by using the continuity equation. No? Sabi natin sa continuity equation, Q1 is equals Q2 or area 1, velocity 1 equals area 2, velocity 2. Now, what is the area 1? So, ano ba yung area ng section 1? Ito yung section 1 natin. At yung tinatanong is flow rate per meter, no? So, ano raw yung flow rate per meter? So, meaning yung Q mo per meter, per linear meter. Ibig sabihin, yung i-consider natin width dito is 1 meter width lang, no? Parang yung ginagawa natin noon sa analysis of a dam, no? Na kung saan assume tayo ng 1 meter width to design the dam or to analyze the dam. So, ganun din dito, 1 meter. So, kung 1 meter yung width ng section na to solve for the A1, which is ito,
just simply multiply the 1 meter width to the 6 meter height, no? So, A1 is 6 times 1. Then, V1, hindi pa natin alam. Then, ang area 2 natin is yung area for section 2. So, again, 1 meter width din yung i-consider natin dito. So, suppose, yan ay 1 meter. Then, ang depth nito is D2. So, hindi pa natin alam si D2. So, pwede natin ilagay dito si A1 equals sa D2 times 1 times B2. Okay? Then, wala tayong makukuha ang value dito. Siguro, kunin natin yung relationship na lang ng B1 at B2. So, isolate na lang natin si B1. B1 is B2 over 6 times B2. Okay, so this is the relationship between B1 and B2, or the velocity at point 1 to the velocity at point 2. Pero itong D2, pwede natin to masolve, no, para mabawasan yung unknowns natin. Kunin na natin yung value niyan. Okay? Masasolve natin yan gamit yung given na coefficient, no? So, with regards to area, ang coefficient na i-utilize natin dito, obviously, is yung coefficient of contraction, no? Kasi yung coefficient of velocity, that is for the theoretical and actual velocity lamang. So, for the area naman, itong coefficient of contraction, 0.85 yung gagamitin natin. So, as we have discussed on our earlier meetings, ang CC is also the area actual over area theoretical. Then, paano natin malalaman which one is actual, which one is theoretical? So, sabi natin, di ba? For the actual, that is the area of the vena contracta, or the area where the section was reduced, no? Kaya nga, vena contracta, na-contract na yung area. So, at this figure, kung titingnan natin, ang area na reduce is itong under section 2. At sabi rin natin, for the theoretical defines the area of the opening. So, kung ang opening is 1 meter, that will serve as our area theoretical. Then, ang area actual natin, that is the D2. Okay? So, since given naman si coefficient of contraction, gamitin natin yung given na yun, substitute, CC is 0.85. Then, ang area actual is the area under section 2, no? Which is defined by D2 times 1 meter. Then for the area theoretical, yung area ng opening, which is ito, no? 1 meter width, then 1 meter ang height. So, area theoretical will be 1 meter times 1 meter. Therefore, we can solve the value of the D2 equivalent to 0.85. So, unit will be in meters. No? Kasi ito ay meter, then this one is in meter. So, cancel lang. Then yung 1 meter, yeah. Okay, so we have now the value of D2. Now, balik tayo dun sa relationship ng V1 at V2. Yan na pag-usapan natin kanina. No? Para mabawasan lang, substitute na natin. Yun nakuha natin na D2. So, V1 is now 0.85 over 6 ng V2. So, later, gamitin natin to solve for the velocities. Bakit velocities yung una nating masasolve dito? Again, yung question dito, guys, is the flow rate, meaning yung discharge, no?
ito, flow rate per meter width. So, meaning, Q, di-divide natin per meter width, or per linear meter na 1 meter. No? So, basically, kunin muna natin si Q. And to solve for the Q, we must know the velocity. Sabi natin, Q is area times velocity. So, once nakuha natin si velocity, gamit tayo ng area, then we have the value for flow rate. No? So, but now, paano natin masasolve si velocity? So, tandaan ninyo yung principles ng hydraulics, no? Yung mga continuity equation, Bernoulli's equation, na pag-usapan natin. No? So, utilize natin yan. Nagamit na natin si continuity equation. So, for this type of problem, gamit naman tayo ng Bernoulli's energy equation, no? So, to solve for the unknowns. Okay. So, gamit ang Bernoulli's energy equation, masikip pa ito. Ano ba ito ilipat? Wait lang. Lipat ko lang ito dito para may space ako. Yan. Okay. So, Bernoulli's energy equation. So, sabi natin sa Bernoulli's energy equation, energy at one point equal lang sa energy at another point, no? So, considering no head losses tayo dito, as stated sa problem. So, neglect friction losses. So, neglect lang natin si friction losses or basically si HL. So, energy 1 equals energy 0.2 without considering the head losses, no? Meaning ideal energy equation tayo. Sabi natin, ang energy equation ay equal lang sa velocity head at 0.1 added by the pressure head at 0.1, elevation head at 0.1. So, equal naman sa velocity head at 0.2, pressure head at 0.2, elevation head at 0.2. Okay, so to simplify the equation, alamin na natin yung pwede natin i-cancel, no? So, for velocity head, merong value yan, no? Kasi ang flow natin dito is hindi ganito, no? Ito ay parang river. So, pwede natin ipakita yung flow na in this manner, no? So, ibig sabihin, meron siyang velocity. Kung yung velocity na pag ganito ang tutukuyin natin, then para nating sinabi na negligible na yung velocity, no? Pero again, yung flow will be in this manner of direction, no? So, meaning merong value si velocity at 0.1 at hindi yan negligible. So, hindi natin siya pwedeng i-cancel. Now, next, with the pressure head at 0.1 and pressure head at 0.2 must be equal to 0 for the reason na si 0.1 at si 0.2 ay exposed under atmospheric condition. So, as we all know, atmospheric condition gives us 0 gauge pressure. So, let's cancel this one to simplify our equation. So, cancel na si pressure heads at 0.1 at 0.2. Again, dahil yan sa 0.1 at 0.2 exposed sa atmospheric condition. Therefore, 0 ang gauge pressure. So, substitute na natin. So, for V1, mamaya na natin i-substitute yung V1 na to, no? Kasi may value tayo ng V1. Substitute muna natin yung iba. So, V1 squared over 19.62 plus J1, elevation head ng 0.1 is what? Sige nga, paki-send sa message kung ano ang
J1 natin? 6. Sure ba yan? Di ba sabi natin, pag magsusukat tayo ng elevation head, ano ang kailangan? Kailangan natin ng datum. So, datum muna, no? Bago tayo magbigay ng value, set muna natin ang datum. So, para mas simple lang, no? Doon na sa channel bed. Lagay na natin ang datum dito sa channel bed. So, kung gagamitin natin datum, itong channel bed na yan, our Z1 will be now equal sa 6 meter. That's the only time na magiging 6 meter yung Z1. Once na-define na ang datum. So, 6 meter. 6 meters. So, V2 squared, unknown pa rin si V2, over 19.62. Then, plus, Z2 is what? Sige nga, ano ang Z2? Z2 will be 0.85, no? So, yung Z2 natin is same value for the D2. Yung elevation from the datum papunta sa point 2. That is 0.85 meters. Okay? So, 0.85. Now, meron tayong V1, V2 unknowns. Then, kanina, meron din tayong V1 at V2 na unknowns. So, meaning, pwede nating gamitan ng manipulation ng equation or two equations, two unknowns. Pero ito ay naka-second degree. So, I suggest i-manual na lang natin to, no? So, pwede tayong mag-substitute. Then, chip solve na lang, no? Para mas simple. Substitute natin, ang V1 will be 0.85 over 6. V2 squared over 19.62 plus 6 equals V2 squared over 19.62 plus 0.85. Now, in this equation, substitute natin yung V1 gamit yung V1 value na nakuha natin from the continuity equation. At kung titingnan natin tong equation na to, we have one single unknown, which is si V2. Therefore, you can use shift solve, no? Or manually nyo na lang, no? Kung malakas kayo. Sige nga, pakibigay ang value ng V2. Mabilis naman ba kung i-solve using shift solve? Mabilis naman. Mabilis naman, no? May sagot na nga agad kayo. So, sabi nyo, ang V2 is 10.15. So, syempre, wala naman tayong iniba sa units. So, probably, ang V2 natin will be in meters per second. Okay? So, gets ba yun? Gets? Okay. So, pero hindi pa dyan natatapos, no? Kasi nga, ang tanong ay flow rate. So, ito ay velocity pa lamang. Okay. So, to solve for the flow rate, which is si Q, ang gamitin natin is Q2 na lang, no? Para meron tayong area 2 and velocity 2, no? Tama ba? So, kasi kung Q1 yung gagamitin natin, kailangan natin hanapin si B1, which is hindi naman mahalaga sa problem, no? So, since meron naman na tayong B2, yung Q2 na lang ang gamitin natin. So, wala naman magiging problema kasi Q1 is just equal lang din sa Q2. So, wala tayong problema doon. So, ayan. Now, nga pala, sinabi dito flow rate per meter, pero may mga sinabing coefficients. So, kailangan natin i-identify which is actual, which is theoretical. At sabi nga natin from our previous discussion, pagka hindi sinabing theoretical, probably ang sinasabi ng problem o yung tinutukoy nito is actual, no? So, for this problem, determine the flow rate per meter width, meaning actual flow rate ang kailangan niya. Since hindi sinabing theoretical flow rate,
dapat yan ay actual. Okay? Actual flow rate. So, to solve for the actual flow rate, so actual flow rate must be actual area multiplied by the actual velocity. Diba? Hindi pwedeng actual area tapos si velocity is theoretical. Dapat pareha sila. So, para sa Q2, actual, lagyan natin ng actual to. Actual. Dapat si area 2 ay naka-actual din at si V2 ay naka-actual din. So, for the area 2 actual, that is simply the area here, no? Kasi nga, di ba sabi natin, area of actual is the area at the vena contracta, which is ito na mismo. So, area 2 actual, equal lang din yan sa D2 times 1 meter. So, wala tayong problema dyan kasi meron tayong D2. Pero itong V2 actual, hindi mo pwedeng gamitin si 10.15 dito. We need to solve for the actual velocity. Meaning si V2, hindi pa siya actual velocity. Siya ay theoretical velocity pa siya. No? So, bakit natin nasabi na si V2 ay theoretical velocity? Ano ang context clues natin dito? So, ang context clue para matukoy kung bakit theoretical pa lang si V2 ay dahil, sige nga anyone, bakit kaya V2 is actual? May idea ba kayo? Wala lang. Wala. 1, 2, 3, 4. Wala. So, sige na nga. Ako na. So, theoretical ang V2 na nasolve natin dahil wala tayo dito kinonsider na head loss. Meaning, di ba sabi nga natin, E1 equals E2, no head loss considered, that is ideal. Meaning, hindi siya actual. Tama? Naalala niyo ba yan? E1 equals E2, no head loss considered, meaning yan ay ideal, therefore that is not actual. At kung itong E1 equals E2 ay nag-produce ng V2 equals 10.15 meters per second na value, itong V2 na to, ititreat natin to as theoretical. Kasi nga, nakuha natin to, spelling, nakuha natin to from ideal energy equation. So, no head loss considered. So, malinaw tayo doon. Any question, guys? Gets ba yan? Ayun yung context clue dito, no? Huwag magsosolve kayo, importante yon. Kasi, kapag sinubstitute niya yung 10.15 dito sa Q2, mamamali agad yung answers ninyo, no? For this problem. Sayang naman yung pinaghirapan niyo dito, no? Tsaka dito. Pagdating dito, minali mo. Walang mercy point yun, no? I mean, may mercy point lang. Pero, ano siya? Mali yung solution mo. Kaya mercy point lang. Okay, so, to solve for the actual velocity, diba to? Kulang na ako ng space, magdagdag na lang tayo ng page. Okay, to solve for the actual velocity, gamitin natin yung relationship ng actual at theoretical using the velocity coefficient or the coefficient of velocity. Actual velocity divided by the theoretical velocity, which is yung V2 na nasolve natin kanina. We can solve for the actual velocity CV times V2. Then ang ating CV ay equal saan? Ang CV natin ay 0.95. So, substitute 0.95. Then, ang V2 natin, na-solve natin, equal siya sa 10.15 meters per second. Now, solving for the actual velocity is 0.95 times 10.15.
5% bawas. 5.65. 9.64. So, sige. 9.64. Same ba sa iba? 9.64 din ang nakuha. Okay, so 9.64. 9.64. Unit is meters per second. Now, since meron na tayong actual velocity, masasolve natin ang actual flow rate. Now, the actual flow rate is actual area times actual velocity. Then sabi natin, ang actual area is the area at the vena contracta. No? So, ang actual area dito is d2 times 1 meter width. No? So, ang d2 is 0.85. Now, solving for the actual area, 0.85 meters times 1 meter. Then, for the velocity actual, gamitin natin si 9.64 meters per second. Okay? So, ang Q equals sa 0.85 times 9.64, we get equals 8.90. 8.90 unit is meters times meters times meters cubic meter seconds. Pero ang tanong guys, flow rate per meter width. So, ano ba yung width natin? Or per meter width, di ba yung 1 meter, no? So, per meter width. So, dito na papasok mo. So, introduce ko lang itong formula na ito. Q equals Q over V. So, kung saan yung V, wala ba't nag-screenshot? Bakit nag-screenshot? Ayan. Yung V, that is the width of the channel, no? Which is 1 meter. So, equal yan sa 8.19 meter cube per second per 1 meter. O pwede natin isulat yan as Q equals 8.19. Huwag natin i-cancel yung meter cube. Huwag natin gawing meter squared per second. No, kasi actually pwede ma-cancel. Pero hindi siya necessary dahil makawalan ng definition yung value ng answer natin. No? So, pwede natin yung ilagay as ganyan or di kaya 8.19 meter cube per second per meter. Pwede ganyan. Kaya yung meter, ilagay nyo dito. So, walang problema. Kahit alin dyan sa tatlong form. Sinasabi lang dyan, sa definition ng answer natin, na kada isang metro, kada linear meter ng width ng channel na yun, so suppose yan ay river, every 1 meter width of the river, merong discharge na 8.19 meter cube per second. So, maintindihan ba yan? Pag kasi kinancel natin, parang mawawala ang definition ng answer mo. Parang meter squared per second lang. Ano ibig sabihin ng meter squared per second? Ano yan? Parang area per time lang yun, di ba? So, hindi natin na-visualize doon yung discharge. Kung gaano maraming tubig, yun doon magagawin doon sa channel na. So, suppose river. So, kunwari, mayroong additional na cube yun dito. Kung yung river daw ay, or kung yung channel daw ay mayroong 5 meters na lapad, ano kaya yung total discharge ng buong section ng river? So, multiply lang natin yan sa width niya na 5 meters kung ano yung given. No? So, kunwari, yung given ay 2 meters yung lapad ng 2 meters yung lapad ng river. Parang ito mga 10 meters na lang. 10 meters yung lapad ng river. So, to solve for the total discharge sa full section ng river, simply multiply lang by 10. So, ibig sabihin, 81.9 meter cube per second yung
flow rate ng sa river. Okay? So, final answer natin to. Any question? Question, guys. Itong formula na to, magagamit natin naman yan sa further topics natin, no? Under channels. So, sa finals na siguro abutin yan. So, hindi pa siya magagamit talaga. Ayun. Next problem tayo. So, yung problem kanina under ano yan ha? Sluice gate. Hindi ko siya na-introduce sa lecture portion natin, pero wala namang bagong principle dito. Yung term lang na sluice gate. No? So, mababasa niyo yan sa book na lang. Natin ko. Saan ba? Ayan. So, nasa ano siya, page 200. Ay. Saan ba yun? Ayan, 290. Page 290. Ayan. Merong mga shortcut formula dito sa page 290, page 291. But then again, hindi ko naman nire-recommend na kabisaduhin yan kasi pinakita natin sa discussion natin na kayang isolve yung mga sluice gates problem with the help of energy equation at continuity equation. Wala tayong kinabisado. Kung ano yung natutunan natin ng prelim, ginamit lang natin sa iba problem. Wala tayong nadagdag. Coefficients lang. So, yan. Principle lang tayo ha. So, kalimutan ng mga principles. Okay, so number 643 tayo. So, ito, venturimeter na. So, venturimeter. A 150 millimeter diameter horizontal venturimeter is installed in a 450 millimeter diameter water main. So, 150 yung throat ng diameter, 150 yung throat diameter ng vector. Then, galing siya sa tube na 450. So, the bigger diameter is the 450. Then, yung throat is 150. The deflection of mercury in the differential manometer from inlet to the throat is 375 millimeter. So, mamaya gawin natin yan. Pinakahanap sa letter A, discharge, neglecting head loss. B, compute the discharge kung i-consider natin si head loss from inlet to the throat. Given daw yung head loss equals sa 300 mm of water. So A, neglecting head loss. B, considering head loss equals 300 mm. Then C, what is the meter coefficient? Or basically yung C or yung CD, no? Coefficient of discharge or meter coefficient for venturimeter. Hanapin daw natin. Okay, so start tayo kay sa illustration muna. So drawing natin yung magiging setup ng problem. So, meron tayong venturimeter, meaning from bigger diameter, nagkaroon ng smaller diameter sa throat, then converging siya papunta sa bigger diameter ulit, no, sa outlet niya. Okay, so drawing tayo.
Ano, straight line. Ayan. Tapos, ay nako, pangit. Wag na, pangitin na lang. Tagal eh. Ito na lang. So, bigger diameter. Then, meron tayong diverging zone papunta sa throat. Then, converging zone papunta sa bigger diameter. So, this will be our section 2 or yung throat, no? Okay, na merong diameter given yan ay 150 mm. So, diameter is 150 mm at the throat. Then, nanggaling siya sa inlet pipe na merong 450 mm diameter. So, tawagin natin itong 0.2, 0.1. So, ito yung inlet. Doon nanggaling yung tubig. So, ang diameter dito ay 450 mm. Then, connected dito sa 450 mm pipe at sa 150 mm diameter is a differential manometer daw. So, sa differential manometer, merong laman na mercury at ang deflection daw to from the inlet to the throat is 375 mm. So, ibig sabihin, at 0.1, merong naka-attach na tubo, that is the manometer. Then, connected sa 0.2, naka-attach din na tubo. So, itong setup na to, ito yung manometer natin. So, kung naalala ninyo, nagsosolve tayo ng manometer ng fluid mechanics. No? Ginagamit natin si manometer to solve for the differential pressure, no, or the pressure differences between points sa iba't ibang location ng tube. No? So, burahin lang natin to para tumagos dito yung tubig. Ay, tapon. Okay na yan. Pwede na yan. Okay. Then sa manometer na to, meron daw mercury. So, mercury. At ang deflection niya ay 375 mm. So, imagine nyo, no? Meron ditong nagpa-flow na tubig. At dahil sa pressure, meron siyang itutulak dito na fluid. And that is the mercury, no? So, since mas mataas ang pressure head dito, bakit nga mas mataas ang pressure head at 0.1? Dahil mas mababa ang velocity head. Bakit mas mababa ang velocity head? Baliktad. Ano nga? Tama, mas mababa ang velocity head kasi mas malaki yung section natin. Tama? The bigger the section, mas mababa ang velocity head. At kung mas mababa ang velocity head, ibig sabihin mas mataas ang pressure head. Meaning, mas malaki yung pressure head na itutulak niya sa mercury compare dito sa throat. Since dito sa throat, smaller diameter. At pag sinabing smaller diameter, mas mabilis ang flow ng tubig. Therefore, mas mataas ang velocity head. At again, kung mas mataas ang velocity head, mas mababa naman ang pressure head. So, ang mangyayari dito, sa setup ng manometer, mas mababa itong part na to compare dito sa level ng mercury na nandito. Okay?
Yan. Gets ba yun? So this is our mercury. Si mercury ay yung tinutulak ng tubig at yung difference in elevation ng mercury level that will serve as the pressure differences. No? Okay. So, nagigets ba yung concept? Again, concept lang, no? Gets ba? Baka kasi mabaliktad kayo. Again, critical yon. What if, sir, ganito ang nagawa ko? Nandito to, tapos sa kabila, nandito, napagbaliktad mo. Nandito si 375. Again, mali yung makukuha mong answer dyan, no? So, kaya importante, maintindihan natin yung concept para may apply natin sa mga problems na tama natin ma-analyze, no? Okay. So, given ang deflection ng mercury, meaning yung difference in level nila, or yung change in level, equal daw sa 375 mm. Okay. So, napakita na natin sa figure na to yung dinidiscuss dun sa problem. Balikan natin, ano yung question? First question is to determine the discharge neglecting head loss. So, ano raw yung Q or yung flow rate dito, no? So, ito, pwede natin tawagin Q1. Ito, pwede natin ito gamitin, tawagin Q2. At yung Q1 at Q2 may continuity equation that is same lamang na. Okay, so wala pala ako masosolvan dito. Add lang ako ng page. Okay. So, ayan. So, meron tayong points 1 and 2. At gusto nating malaman si Q1 o di kaya si Q2. No? Depende kung ano yung velocity siguro na makuha natin. Okay? So, start siguro tayo with Bernoulli's equation. No? So, pwede rin tayo dito mag-start using energy equation, using continuity equation para makita yung relationship ng V1 at V2. Pero, pinakita ko na sa inyo, same lang dito. No? Dito sa gate, nag-start tayo kay continuity equation. So, para maiba naman, sa energy equation naman tayo mag-start. Since sinabi din naman dito sa problem, yung term na neglecting head loss. So, safe na gamitin na natin yung energy equation, which is under ideal, no? Kasi since neglecting head loss, start tayo with energy 1 equals energy at point 2. So, define natin what is energy 1. That is the sum of velocity head, the pressure head, and the elevation head at section 1. Then for the energy at point 2, that is the sum of velocity head, the pressure head, and the elevation head at point 2. Okay, so for B1, alam ba natin? Hindi natin alam. So let's leave it as B1. For P1, unlike sa tube, narinig ba ako ng oras? Narinig ba? Hello? Ayan, medyo maulan ng siliti. Malakas ba ulan dyan sa Binay? Naulan ba? Hindi. Hindi may pasok na bukas, no? Sa wakas, face to face na. Okay, so ang hirap ng online eh. Lalo na ngayon, nawalan ako ng pen sa tablet. So, nahirapan ako mag-discuss online. Okay, so balik tayo dito. May bagong bagyo. Hindi ako nanonood ng balita tungkol sa bagyo eh. Kung sa politika ng hapon ng tulog. Ano meron sa bagyo ngayon? Tulong. Sige nga, mag-ano ka muna. Weather update ko muna. Yun ang weather update ko eh.
Mang Tani. Ang alam ko lang, yung Nando, no? May bago ba ba? O parang walang kausap. So, meron. Ganun. Ay, naku. Ang hirap ng buhay. Wala akong ngipin. Baka gusto niyo akong sponsoran. Yung 100 ko kayo sa midterm. Joke lang. Okay. Nawala kasi yung nawala kasi yung ngipin ko. Hassle. Okay. So, ayoko naman ng no. Ilalagay ko sa PowerPoint ng solution. Hindi storytelling ng para dito. Okay. Balik na tayo. Puro tayo kwento. Talento kasi. Sa problem na to, Venturimeter, no? Again, sabi na, start tayo sa energy equation. Energy at point 1 equals energy at point 2. So, velocity head, meron tayong velocity head kasi merong velocity at point 1 at point 2. Naalala niyo kung kailan lang nawawalan ng velocity head kapag ka ang velocity ay negligible, no? So, nangyayari yun usually sa mga reserva na kung saan yung pagbaba is negligible, no? Hindi natin na-observe yung pagbaba ng level ng fluid. So, ito ay under pipe, nasa loob ng pipe, no? So, meron niyang velocity. So, for the pressure head naman, so obviously may pressure head dito kasi hindi exposed to sa atmospheric condition. Then at the same time, merong manometer, no? Yung nagpa-deflect sa mercury, that is the pressure head. That indicates na merong pressure sa system nito. So for the elevation head, meron din yan. Pag nga, i-define natin isa-isa. Start tayo with the velocity head at point 1. Mas naman dito. So V1 squared over 2G since hindi natin alam sa V1. Then P1, hindi rin natin alam. No? So P1 over gamma. Then Z1, ang Z1 is what? Ano ang elevation head? 4.1. Hindi nga ano ang elevation head? 4.1. Zero talaga? Wala pa tayong datum, di ba? Ano pag sinabi kong dito yung datum? Hindi zero yan. So again, set muna tayo ng datum. No? So usually, when we are dealing with venturimeter, ang datum na sineset natin is nasa center lang ng pipe. No? So center ng pipe. Kasi yung center nitong pipe at center nitong throat, ano lang din yan. Naglalay lang yan sa isang line o sa isang plane. Meaning, level lang C. Point 1 at point 2 kapag ka mga ganito yung setup, no? Kasi meron tayong slanted na venturimeter. So for this problem, ito ay horizontal venturimeter lang, no? Kasi meron, kung titingnan ninyo sa mga ibang problem siguro, merong venturimeter na makaganto, naka-slant, no? Meron dito. Pag ganyan, slanted yung venturimeter, parang may trail. Pero ayun, same concept naman. So for this one, ang Z1 natin, kung ang datum ay nasa center line lang ng pipe. So this will be 0. 0. Then V2 squared over 2. Bakit plus to? G plus P2 over gamma, hindi ulit alam. So, Z2 naman, elevation head ng throat. Again, 0 yan. So, since wala tayong nakuha dito sa solution natin na to, para mas masimplify, pagsamasamahin na lang natin yung velocity head sa isang side, then sa other side, pagsamahin natin si pressure head. Since sila lang naman yung dalawang heads na present sa equation natin. So, on the right-hand side, V1 squared over 2G minus
V2 squared over 2G equal yan sa P2 over gamma minus E1 over gamma. Or to further simplify this, since same formula, same denominator lang, combine na natin, V1 squared minus V2 squared all over 2G equal to sa P2 minus P1 over gamma. So, wala tayong nakuhang value, pero gamitin natin yung setup ng Venturimeter to solve for the necessary values na magagamit natin. So, since meron tayong manometer, masasolve natin ang pressure differences ng 0.1 at 0.2. So, kapag na-solve natin si pressure differences ng 0.1 at 0.2, ibig sabihin magkakaroon na tayo ng values sa equation natin na to. Okay? So, dito. So, let's solve for the pressure differences using this figure. No? Kung naalala ninyo, sa pag-solve ng differential manometer, concept natin guys, kapag ka bumaba, ano ang mangyayari sa pressure? Madadagdagan. So, mag-a-add ng pressure. Kapag ka tumaas, nababawasan ang pressure. So, recall your lessons sa fluid mechanics. No? So, start tayo ng analysis sa point 1. Then, from point 1, baybayin natin patungong point 2. Since same level lang sila, no? So, makakabuo tayo dito ng pressure equation. So, start tayo with point 1. Pressure at point 1, guys. Pressure at this point, kapag ka bumaba tayo patungo dito, since bumaba, ano mangyayari sa pressure? Ano ang nangyayari sa inyo? Ba't walang nasagot? Nabe-pressure ba kayo? Baka may iba kayong ginagawa ha. Tayo ko sa online, hindi ko kayo makita. Nakikinig ba? Since bumaba tayo, no? Pressure at point 1, bababa, madadagdagan ng pressure. Ilan yung madadagdag? Diba sabi natin, to solve for the increased pressure, that is gamma H lang, diba? Naalala niyo yan? Naalala ba yung concept ng manometer? Gamma H lang. Diba? P1 plus gamma H kapag ka bumaba. Tapos kapag bumaba ulit, add ka ulit ng gamma H. Tapos kapag ka umakyat, minus ka naman ng gamma H. Then kung saan ka matapos, say for example, sa point 2, equal na yon sa pressure at point 2. Parang ganun yung concept, diba? Kung naalala niyo. So, kung medyo nalilimutan yan, pakibalikan na lang, no? Sa fluid mechanics. Same book lang naman yun. Nasa chapter 2 ata yun, kung hindi ako nagkakamali. So again, starting from point 1, bababa tayo ng ilan? Gamma H. So since bumaba, madadagdagan ng pressure. Sabi nga natin, di ba, habang lumalalim, tumataas ang pressure. So, gamma H. Kaso nga lang, ano yung H? Ano tong H na to? So, alamin natin yung H na yan. So, ang H na yan is 375. No? 375 to. Pero, ilan tong natira dito? Wala tayong value for that. No? So, since wala tayong value for that, maglagay tayo ng variable. Okay? So, this is, tawagin natin Y. So, ang H natin equal sa Y plus 375 or gawin natin meters, 0.375. Na? Okay? So, at yung gamma na gagamitin natin dito is gamma ng water, no? Kasi kung ano yung fluid na nandito, ayun yung gamma na mag-govern sa gamma H, no? So, since ito ay water lamang, huwag na natin lagyan ng gamma water to, no? Understood na yan. Pag gamma water yan. So,
palitan na natin si H ng defined equivalent niya na y plus, y plus 0.375. Then, from point 1, bumaba tayo, nag-add. Then, sabi natin, yung pressure dito, since same lang sila ng level dito, pwede tayong tumalon from this patungo dito at yun ay magiging equivalent lang, no? So, sabi natin, no, sa Pascal's law, no, same level, same elevation has the same pressure, no? So, yan ay may same pressure. So, talon na tayo. At after natin bumaba, tumalon tayo dito. Pagpunta natin dito, patungong point 2, kailangan natin tumaas. Pero tataas tayo kung saan doon lang sa may same fluid. So, meaning hanggang dito lang, no? So, hanggang dito lang. So, since tumaas tayo, ano ang mayayari sa pressure? Umahon tayo, mababawasan. So, susubtract tayo dito ng gamma H na kung saan ang gamma is gamma ng mercury. Okay, bakit gamma ng mercury? Kasi yung fluid dito is defined as mercury. No? So, indicate natin this must be gamma ng mercury or gamma Hg, no? Symbol for mercury. Then ang H or yung height for the mercury is ito lamang, 375 mm or 0.375 meters. So 0.375 meters. But then again, dito pa lang tayo. Again, ang gusto natin from point 1 patungong point 2. Okay? So, para makapunta tayo sa point 2, dito tayo natigil, aakyat ulit tayo ng gamma H na kung saan yung H ay Y at yung gamma is gamma ng water kasi water tong fluid natin dito, no? So, umakyat tayo, meaning magbabawas tayo ng pressure. So, minus, may space pa ba? Dito na lang. Gamma minus gamma, gamma is gamma ng water, times H niya, which is yung Y. No? Ito ang H niya, that is Y. But since dyan tayo natapos, lagay na tayo ng equal sign. Sabi natin, yung pressure niyan equal na sa pressure at point 2. Tama ba yun? Nagets ba yun? Naalala yung concept natin for pressure difference. Gets na? Okay, so since ang gusto natin kanina, no, is P2 minus P1, kunin natin yung value ng P2 minus P1 sa equation natin na to, no? So, P2 minus P1 equals ito, transpose sa right hand side ng equation, then pinag-switch ko lang, nasa left na siya. Equal na siya sa gamma Y plus 0.375. Ang gawin natin, distribute natin, no? Si gamma. Okay? So, gamma Y plus 0.375 gamma, then minus gamma ng mercury is what? Kung hindi given, alam natin na ang specific gravity ng mercury is what? Paki-chat nga. Kahit hindi given, dapat alam natin ang specific gravity ng mercury kasi si mercury common fluid yan. Madalas natin ginagamit yan. So, hindi na natin kailangan i-given kung ano ang property niya. So, 13.6. Tama kayo. 13.6 ang specific gravity ng mercury. Lagay tayo dito. So, meaning, to solve for gamma Hg, that is 13.6 times gamma ng water. Tama ba ako? Di ba?
from the concept ng SHG equals gamma ng Hg over gamma ng water. No. So, ibig sabihin, ang gamma Hg dito ay simply specific gravity times gamma ng water, which is ayun din yung ginawa natin dito. Ano? So, gamma Hg ay equals sa specific gravity ng mercury times gamma ng water. So, ito rin. Okay? So, balik tayo. Then times 0.375. Okay. Then minus gamma y equal wala na tong equals kasi tapos na tayo sa equal sign. So, nasandan ba yan? Nakita ba kung ano yung nangyari? Nag-transpose lang tayo, pinagsama-sama lang natin, then kinonvert natin si gamma Hg into gamma water with means of 13.6 na specific gravity. No? So, ano na mapapansin nyo? Meron tayong positive gamma y, then meron tayong negative gamma y. That sums up to 0 lang. So, 0 na yan. Meaning, wala tayong unknown na y. Kasi nag-cancel lang siya. So, hindi siya mahalaga sa problem. Parang ikaw, no, hindi ka mahalaga. Okay, so P2 minus P1. Ay, bakit red? P2 minus P1, simplifying the equation. Kung mapapansin nyo again, meron ditong common term na gamma. So, pwede natin ilabas yan. Ilabas natin yung magkapareha, gamma, then pagsamahin natin yung mga coefficients nila. We have positive 0.375, then minus 13.6 times 0.375. Okay, so, yan. Wait nga, wala na akong space. Ito na lang yung tapos ito ay ito na lang. So, nasundan ba to guys? Nasundan ba yun? Gets kung paano tayo nag-come up sa equation na yan? Gets. Okay. So, yan. So, dito, pwede nating substitute yung value ng gamma ng water, which is 9.81, or pwede rin nating piliin para mas madali, no? Mas malinis sa solution natin, ilagay na lang natin dito si gamma water. Cross-multiplying, we have P2 minus P1 all over gamma na may value na, sige nga, paki-calculate lang to, pakikuha yung equivalent dito. Ito, itong nasa parenthesis. Negative. Negative 4.725 meters. Meters yan kasi pressure head ang pinag-uusapan natin. So, that is in terms of meters. And at the same time, yung mga millimeter na units, kinonvert na natin sa meters. Okay. So, bakit mas magandang gamitin itong ganitong form na kung saan si gamma ay na-cross-multiply na? Dahil yan, sa equation natin, diba natapos tayo sa equation na to? At alam natin, meron tayong P2 minus P1 over gamma. So, yung nasolve natin na P2 minus P1 over gamma, dadalhin lang natin yun doon sa existing equation natin kanina. No? Sabi natin, P2 minus P1 all over gamma ay equal sa negative 4.725. So, gamit yung value na yan, palitan na natin to. Parahin ka na to, no? Gawin na natin tong negative 4.725. So, negative 4.725
725. Okay. So, eto na. Dito na tayo nagtapos. Ay, parang kukulangin tayo ng tema. Meron pa tayong B and C. So, bisa na lang natin ng konti para makompleto natin itong problem. So, yan. Meron na tayong B1 squared minus B2 squared all over 2G. Ang gusto natin, masolve ang discharge. So, to solve for the discharge, kunin muna natin yung velocity. Pero based dito sa equation, wala pa tayong makukuhang velocity. So, we need to use another equation. So, gaya ng sabi ko sa inyo, meron pa tayong isang equation na magagamit. Kung ito ay Bernoulli's energy equation, gumamit naman tayo ng continuity equation. At sabi sa continuity equation, Q1 is equals Q2. Area 1, velocity 1 equals area 2, velocity 2. So, pwede natin i-solve V1 equal yan sa A2, B2 over area 1. Then, solve natin. V1 equals, ang A2 natin, area at the throat. So, ang area sa throat ay gagamitan natin ng 150 mm diameter. Then, ang area 1 natin, area sa inlet is 450 mm naman. So, substitute lang. Circular yon guys. So, pi over 4 diameter ng throat. Again, 0.2 is the throat, no? Ang diameter ng throat ay 0.15 meters. So, converted na. Then, times V2 over area 1, pi over 4 ulit. 0.45 squared using the diameter of the inlet pipe. So, cancel na lang natin to. We have here 0.15 squared divided by 0.45. So, yun yan, pakikalkyo. Hindi ko na kaya yan, mental. Pakikalkyo lang, 0.15 squared divided by 0.45 squared. Pwede lang nyo. Yayatip na. 0.15 squared, 0.45 squared ay equal sa 0.11 or yung fraction form na lang para mas accurate. 1 over 9, no? 0.11 is 1 over 9. So, yeah. 1 over 9 V2. So, meron na tayong V1 equals 1 over 9 V2 na pwede nating gamitin dito, no? So, imbes na V1 ang gamitin natin dito, palitan natin to ng in terms of V2. Ano nga ulit si V1? Sabi natin, si V1 ay 1 over 9 ng V2. At since itong equation na to ay meron na lang isang variable, you can now use your favorite function ng calculus, no? Shift solve. Shift solve na lang. Ano ang V2? Ang tagal nyo. Ano ang sagot dito? Ano ang V2? May nagsasolve ba? Matagal, processing. Ayun, 9.69. Wow, balik para. So, ang V2 ay 9.69. At gamit tong V2 na 9.69 meter per second, masasolve na natin ang Q. No? Q, since V2 yung meron tayo, Q2 yung isolve natin. So, area 2 is V2.
Ang area 2 is area at the throat. That is pi over 4. Pi over 4 times 0.15 diameter at the throat. Velocity at point 2 is 9.69. So, ang Q2 natin ay equals ano? Na 9.69 times 5 over 4 times 15 squared. Equal yan sa 0.17. So, 0.17 meter cube per second. No, that is the answer for this letter A. Okay? Gets ba? Gets naman. Okay, so sabi naman sa problem for letter A, discharge neglecting head loss. So, hindi sinabi na theoretical discharge, hindi rin sinabi kung actual discharge. So, what does that mean? Theoretical or actual? Ang discharge na tinutukoy dito ay theoretical dahil sinabi neglecting head loss. No. Again, context clues, basahin ng maigi. Neglecting head loss gives us the ideal equation for energy. So, theoretical yun. Okay, so for letter B, tuloy na natin kasi mabilis lang tong letter B. Ang kaibahan lang, may head loss tayo na i-consider na 300 mm of water. So, 300 mm. So, balikan lang natin to, no? Maglalagay lang tayo dito basically ng head loss sa equation. So, plus HL, meaning, ang mangyayari sa equation natin dito ay may plus HL dito. Then ito may plus HL dito. Nasundan mo lang. So, kung maglalagay tayo dito ng head loss, guys, may value yan. Sinabi, 300 mm. So, lagay lang tayo dito, 0.3. Then solve for V2 again. Mababago na yung V2. Hindi na yan 9.69. Ano na yung ibibigay na value? Maglagay lang kayo ng 0.3. Goods na yan. Ano ang V2? Magalit si Ma'am Pat. Anong oras na? Ang V2 ay 9.37 o 38? Ano ba nga? Ano nga? 37 o 38? 38? Sige, sabi niya. Dahil sinabi ni Domdom 9.38, maniniwala ako. 9.38 meter per second. So, substitute mo lang dito, 9.38. Ganun lang mangyayari. Ano ang magiging Q2 natin? Pag 9.38. Ang Q2 ay 0.17, no? Or dito, 0.1657. Pero, convert na natin. Sige, 0.17. 2 decimal places, no? So, 0.17. Walang nabago, head loss lang na. Since sinabi sa letter B, consider the head loss. Now, kung kanina, theoretical yung Q2 natin, since dito, gumamit tayo ng head loss, kinonsider natin, ibig sabihin, ano? Ito ay actual na. Okay? So, that is the actual discharge. At using the actual discharge ng letter B, masosolve natin ang coefficient of discharge gamit ang actual na yan at yung theoretical from letter A. So, 0.17 meter cube per second sa actual. Then, para sa theoretical, ano nga yun, 0.17 din ata, ano? Tama ba?
Parang parehas na 0.17. So, pagka ganun, gumamit na lang tayo ng 4 decimal value, no? So, kanina, ang Q2 natin, theoretical ay 0.1658, no? Sige nga, pakibalikan. Huwag 2 decimal places yung gamitin natin dito. Kasi nag-round off tayo eh. Hindi tuloy tama yung magiging natin. Pakibalikan nga, ano ba dapat yung value ng Q actual natin? Without rounding off to 2 decimal. Round off tayo ng 4 decimal, kagaya ng theoretical. Pakibalikan lang. 0.1658. Theoretical yan. Ay, actual yan. Ay, yung theoretical pala. Baliktad ako. Ayan. Yung theoretical kanina, 0.1712. 0.1712. Oo nga naman, no? Kasi pag ni-round off mo si 0.1712, 0.17. Pag ni-round off mo si 1658, 0.17 din. Depende kung sino magra-round off, no? Kung si Vicina ang magra-round off sa 0.1658, 0.16 lang yan. Reklamo pa eh. So, ang C natin dito ay 0.1658 divided by 0.1712. 0.90968 na rin, no? 4 decimal na rin natin to. 9685. Ayan. Sorry. Doon tayo nagtatapos. See you sa next week na, no? Tuesday. Pagdasal nyo na lang si Talento at si Corpus. Huwag ka uuwi din yan, sir. Bakit? Natatakot ka? Huwag ka na lang magpakita sa akin. Uuwi ako, huwag kang magpakita. Sige na guys, may geotech pa kayo. Ay, ano pala, screenshot muna. Paki-screenshot nga, kayo na lang mag-screenshot. Tapos pasend sa GC. Ay. Geraldine Arsodon yung nakalagay dito, hindi pangalan ko. Okay na. So, pasend na lang sa GC ng screenshot guys. Tapos, leave na kayo. Thank you.